So, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So, ang video to is mula naman kay Boss Balita TV. Tapos, courtesy na rin sa Central Philippines. Meron itong pamagat na kulong si Escudero, ? PBBM, ginulat Senado, inutusan na Sergeant of Arms, VP Sara Duterte nagulat. So, yan yung panonoorin natin para bibigyan natin to ng reaction na din. Kayo na lang din bahalang humusga, no? Well, kung nakapanood na kayo ng mga balita, of course, medyo nakakadismaya nga naman talaga na ibinilik na sa House of Representatives yung impeachment ni VP Sara na yun, ano? But anyways, tingnan na lang natin tong mga excuses nila o yung mga kabalpalang pinagkagawa nila dito, ano. So, kaya na lang din bahalang humusga, ano. So, samahan nyo na lang ako. So, bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So, mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. So, again, ang pamagat ng video ito, kulong si Escudero, ? PBBM, ginulat Senado, inutusan na Sergeant of Arms, VP Sara Duterte nagulat. So, Boss Balita TV, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. Stop. Kayo na daw yung on trial, hindi na si VP Sara. Ulit, start zero. Pakinggan natin yung mga reasoning nila, par. Pero nangyari, sir, kayo na daw yung on trial, hindi na si VP Sara. Sabi Nino, hindi ko alam, pero ang pagmumulan na lang siguro niyan, ba't pa kayo magsa-sources? Sinabi mismo ng Pangulo, di ba? Siya ang pinuno ng admin. Pinuno ng admin. Okay. Itong mga taong nagmamadali, klaro naman na ayaw sa kanya. Kilala nyo naman sila eh. Itong mga gigil na... Itong tao na nagmamadali, klaro naman na ayaw niya sa kanya. Of course, magiging ayaw nga talaga ng mga taong ito sa kanya kasi hindi naman tama yung pinaggagawa nila. Alam nga namang i-love pa namin siya. 'Di ba? Actually, dati naman gusto ko naman yung mga Dutertes, even Sara Duterte. 'Di ba? Pero nung nagsilabasan yung mga pagkakamali niya, 'di ba? So, anong magagawa natin? Alam nga namang i-love pa rin natin. Oh, I love Sara kasi nawala yung may issue may issue siya sa confidential funds. Oh, I love Sara kasi Mary Grace Piatos talaga yung ginamit niyang pangalan. Ganun ba yun? Of course, magagalit yung taong bayan. Alam nga namang tatawa pa. Gigil, klaro naman na gusto siyang matanggal. Kaya nga nanggigigil kasi gusto nang matanggal. So, anong mali dun? Diba? Well, mind you, meron ding mga solid DDS na gustong malaman ang katotohanan. Diba? Meron ding mga solid DDS dyan na pabor sila sa impeachment para malaman talaga nila kung ano yung totoo. Diba? Parang lumalabas dito. Masama pa yung yung mga kababayan natin na gusto siyang i-impeach. Anak ng Tokwa. Ulitin ko, hindi ko maunawaan at maintindihan kung bakit sa pabor ng gigigil at magmamadali dito sa impeachment na inihain ng Kamara at ni Speaker Romualdez. Hindi porkit gusto nga ng Kamara at gusto ni Speaker Romualdez ay tulad niya, oo, at gagawin ko na lang din. Hindi ko Iyan din yung isa sa mga atake nila. Parang isinishade na nila na somehow or some kind si Romualdez yung may gawa. Diba? Parang lang yan magnanakaw ka tapos hinuli ka ng pulis. Kasalanan po ng pulis na nahuli ka. Diba? Ngayon, ikaw naman yung nagnakaw at the first place. So parang lang yan, yung mga issues ni VP Sara, tinulak ng mga congressman, especially nila House of Speaker Romualdez. Diba? Tapos parang siya pa yung naging mali. Siya pa yung hinusgahan na parang gusto-gusto. Well, siguro, may some kind ganyan, bonus na lang din. Kasi parang natanggal din yung mga kalaban nila. Pero kung ganyan kasulid yung ebidensya, man, come on. Trabaho yun. Sitwasyon sa Senado, merong nagra-rally sa labas, kaugnay ng impeachment, ay natasan ko na ang Sergeant at Arms. Wow, So Sergeant hindi kayo at Arms. magpapapressure, sir? Kahit meron din mga rally? Sinabi ko na yan din nung simula. Sino mang pabor sa impeachment o kontra sa impeachment, sino mang pabor kay VP Sara o kontra sa kanya, hindi ko papakinggan. Hindi. Pero bakit humantong ito sa ibinalik sa Kamara? Bakit humantong ito sa pumabor kay VP Sara?
'Di ba? Dapat kasi dito par meet halfway ba? 'Di ba? Like sige, sabihin na lang natin na bahala na lang na ma-delay yung impeachment, 'di ba? Basta wag nang ibalik dun sa Kamara. 'Di ba? Kung ayaw nyo na masimulan agad yung impeachment, siguraduhin nyo lang na mangangako kayo na ipagpapatuloy ng 20th Congress, ganun. Para equal, 'di ba? Para hindi lumabas or hindi isipin ng taong bayan na mayroong some kind nakikinabang. So ngayon, since ibinalik sa House of Representatives, anong iisipin ng mga pro-impeachment dyan? Anak ng tokwa na impeach na sa House of Representatives tapos ibinalik pa. 'Di ba? Hindi kasi fair eh. Porket pabor sila sa impeachment at ayaw nila kay VP Sara at gusto nilang matanggal si VP Sara, mamadali na namin at susundin namin sila. Anong mamadaliin? Feb pa yan. 'Di ba? Sobrang tagal na yan. Anong mamadaliin? Dinelay-delay nga eh. Dapat nga nung June 2 pa yan eh. Tapos ginawang June 11. Anong mamadaliin? Sobrang delay na nga yan. Sobrang late na nga yan. Tapos sasabihin nyo pa, minamadali. Well, siguro, ay bahala kayo. Mamaya na lang. Naiinis ako dito. Intro pa lang eh. Nakailang ano na tayo dito. Nakakagigil pala to pa. Ang pwede lamang makapagsabing may ginawang mali ang Senado kung sakasakali, kaugnay ng legal na bagay ay Korte Suprema. Well, tama naman yun. May point din naman yun. Kasi, syempre tayo, taong bayan lang naman tayo, no? So, wala tayong some kind bosses about dyan. So, wala eh. Sila daw yung mga nasa kapangyarihan eh. So, wala. Ang sa atin lang naman is, sana masimulan yung impeachment, diba? Yan lang naman. Nakakagulat na balita. Grabe, Senate President Francis Cheese Escudero, nagsalita na. Nagulat si Vice President Sara Duterte, tinuro si PBBM. Ayon sa nakalap nating impormasyon, pwedeng makulong si Escudero matapos niya i-delay ang impeachment ni VP Sara. Mga tao nagrarally na sa labas, inaantay na lang ang Korte Suprema, inutusan na ang Sergeant of Arms. Well, for me, as a ordinary people, human being, parang, ewan ko kung, or parang malabo na may pananagutan si Escudero dyan, ano. So, if ever alam nyo kung may malaking possibilities ba yan, comment down below. Pero for me, parang ewan ko. Parang malabong maipakulong siya dahil lang dyan sa parang dinelay or, you know, pinapatagal yung impeachment. Ano. Wala akong nakitang pwedeng ikaso sa kanya eh. Wala lang. Tatanong lang. Grabe si Senate President Francis Cheese Escudero, nagsalita na. Nagulat si Vice President Sara Duterte, tinuro si PBBM. Tara panoorin natin. Sitwasyon sa Senado, merong nagra-rally sa labas, kaugnay ng wage hike, kaugnay ng PhilHealth, at kaugnay ng impeachment. Inatasan ko na ang Sergeant at Arms na tiyakin na magiging ligtas lahat na makikilahok sa mapayapang pagprotestang ito na ginagalang, siyempre, at nirerespeto namin dahil karapatan nila yan sa ilalim ng saligang batas. Pero pinatitiyak ko kasabay nun na hindi kami makaka-apekto sa mga motoristang dadaan sa Jokno, gayon din sa mga empleyado at bisita na pupunta, papasok at lalabas ng Senado. Wala pa rin ako nakikitang resolusyon. Yung binanggit din nilabas yung resolusyon. Kayo naman ang naglabas nun, hindi naman ang Senado. So hangga't walang fina-file, wala naman kaming aksyonan o ma-aksyonan. Sir, merong nilabas na timeline, proposed timeline sa December 20 delete the trial and have a judgment by June 3rd. Bagay yan na dapat pagpasahan ng impeachment court at hindi ng Senado at hindi ako o siya. Mapag-uusapan lamang yan kapag na-convene ang impeachment court dahil desisyon ng impeachment court yan. Pero may kling sagot siguro, paano ba at bakit ba naging objective na paikliin, pabilisin ang trial? Hindi ba dapat protektahan natin ang karapatan ng magkabilang panig? Ang nasasakdal. Paano protektahan ng magkabilang panig is sobrang laki na nga ng pagpabor doon sa panig nila VP Sara, di ba? Tapos may mga senador pa sila ng mga diehard. Di ba? Imposible namang ano. Kaya nga sabi ni Senator Risa tayon, nasabi niya na yung mag-submit ng motion na ipa-dismiss ata yun, yung impeachment, is dapat si VP Sara magsabi nun. Hindi yung mga senador. Kasi lumalabas na yung mga senador na yun is mga diehard Duterte talaga eh. 'Di ba? Wala silang wala silang tinatawag na nasa gitna lang.
So sad. prosecution na mabigyan sila ng sapat na panahon ay presenta ang kaso nila upang sa gayon may basehan ang pagpapasya ng mga senator judges pagdating ng panahon. Sir, wala kayong pressure na nararamdaman considering yung open letter sa inyo ng UP Law School, De La Salle, San Sebastian, na lahat ho nananawagan sa inyo na immediately action na itong impeachment case. Nasan sila nung hindi naman ginawa yan ng Senado noon? 3 impeachment complaints lamang ang nakarating sa Senado. Una, yung kay dating Chief Justice Corona. Hindi, kay dating Pangulong Estrada. Sumunod yung kay dating Chief Justice Corona, tapos yung kay dating Ombudsman Gutierrez. 3 lamang. Walang ibang impeachment na nakarating pa sa Senado. Sa kaso ni dating Pangulong Estrada, pinagpaliban ng prosecutors yon, iniwan yung impeachment at functus officio, dinismiss ng Senado yon bagaman hindi tapos. Yung kaso ni Chief Justice Corona, pinagpasyahan ng Senado. Yung kaso ni Ombudsman Gutierrez ay dinismiss ng Senado bago pa mag-trial dahil nagbitiw siya. Sa 3 kasong yon, nag-trial ang Kongreso matapos ang recess nilang nakaschedule. Walang Pero pinagkaiba. grabe yung voting ha. Finale impeachment Sobrang complaint, ilang araw? daming 18 nata yun. Tapos 5 yung hindi bumoto. So makikita nyo na kahit si Revilla, di ba, from ano naman siya, from slate of PBBM. Pero yun, nagawa niya pa rin. So parang yun mas lumalakas tuloy yung or parang nagiging tama tuloy yung kutob ng taong bayan. Na since maraming ang senador ang nagsipanalo ng mga Duterte nung midterm election is parang yung ibang mga senador medyo kumakabig na sila para sa 2028 election So wala lang, nakakalungkot lang na parang ganyan pala yung mga senador natin parang kung nasan yung malakas doon sila. Wala talaga silang tinatawag na na some kind paninindigan talaga. Or ewan ko kung paano nila ipapaliwanag yan tayo kasi sa taong bayan medyo di natin, or ewan ko kung lumilitaw ba sila na parang sila, parang sumasabay lang sila sa kung sino yung malakas. Kasi para sa akin kung sino yung sino yung nasa kabilang panic, like for example yung 5, di ba, is parang yun parang sila patuloy yung lumalabas na mas may paninindigan talaga. Or ewan ko lang kung paano nyo rin yan babasahin basta for me it's like that. Bago mag-recess ang Senado, nag-trial pagka-recess. Wala naman tayong narinig na reklamo nun mula sa iba't ibang grupo. Pabor siguro sila o kontra siguro sila sa impeachment nun, hindi ko alam. Pero sa kasong ito, yun din ang ginawa ng Senado. Final sa huling araw, yung ibang impeachment nga ay 1 linggo pa bago nag-adjourn, hindi naman nag-trial ang Senado. Ito, final sa huling araw, ilang oras bago. Kaya sinabi ko magko-convene ang Senado pag-resume namin. At sinabi ko rin ang magagawa lamang namin ay pag-issue ng summons dahil nga kulang na yung panahon at matatapos ang authorization, kapangyarihan ng mga prosecutors pagdating ng June 30 dahil hindi continuing body ang Kamara. So hindi kayo magpapapressure, sir, kahit meron din mga rally? Sinabi ko na yan din nung simula. Sino mang pabor sa impeachment o kontra sa impeachment, sino mang pabor kay VP Sara o kontra sa kanya, hindi ko papakinggan. Gagawin ko kung anong tama, So yun, nararapat, sino at ayon sa naniniwala konstitusyon dun at batas, ayon sa aming sa sinasabi ni SP Cheese Escudero? Or comment kayo if satisfied kayo dun sa sinabi niya. Pakinggan nyo ha. Ulitin natin. impeachment o kontra sa impeachment, sino mang pabor kay VP Sara o kontra sa kanya, hindi continuing body ang Kamara. So hindi kayo magpapapressure, sir, kahit meron din mga rally? Sinabi ko na yan din nung simula. Sino mang pabor sa impeachment o kontra sa impeachment, sino mang pabor kay VP Sara o kontra sa kanya, hindi ko papakinggan. Gagawin ko kung anong tama, nararapat at ayon sa konstitusyon at batas, ayon sa aming tingin. Kung ano ang tama. Hindi porkit pabor sila sa impeachment at ayaw nila kay VP Sara at gusto nilang matanggal si VP Sara, mamadali na namin at susundin namin sila. Sa kabilang banda, yung mga ayaw naman, hindi rin naman namin papatagalin ang proseso. Susundan namin yung proseso, sino man ang mapaboran, sino man ang matamaan, sino man ang masaktan, sino man ang mabenepisyohan nung Ang proseso gulo, yun diba? ang ginawa at sinundan kahit yung Naguguluhan mga ako sa sinasabi niya ng impeachment. Pero kanilang paniwagan, i-fulfill ninyo yung constitutional duty pagdating sa impeachment. Ang gusto nila, madaliin namin yung aming constitutional duty. Gagampan na namin yun, pero hindi sa oras na gusto nila porkit nagmamadali sila. Wala namang nagsabing hindi namin nagmamadali nga, Sabi ko, di ang ba? proseso ito Kasi na dapat sundan. lumabas yung haka-haka na, baka hindi matuloy yan sa 20th Congress. Hanggang 19th lang. So, alam nyo yun. Di ba? May banta kasi. Kaya minamadali. At tsaka, hindi yan totally minamadali talaga kasi Feb pa nga lang, di ba?
Sabi naman ni Escudero na something like that lang, like this, like that. Eh bakit sabi ni Soto na nung Feb 5, pwede pa yun? 'Di ba? Pwede sanang simulan yun doon yung impeachment na yun. Bakit sabi ni Soto? Eh dating Senate President yun. So in short, iba din yung stand mo. 'Di ba? Iba din yung opinion mo. Kasi kung siguro si Soto yung some kind Senate President that time, baka nasimula na yung impeachment na yan. So kaya tuloy yung taong bayan, medyo hesitant na sila na talaga ba? 'Di ba? Sabihin mo man diyan na pabor or hindi kay BP Sara, ganito ganyan. Wala, sobrang hirap paniwalaan. Like yung magbe-benefit if sa kampo nila VP Sara, anong inaasahan mo na iisipin ng mga nasa opposition, 'di ba? Kasi syempre sinasabi mo na patas, pero parang hindi siya lumalabas na patas talaga eh. 'Di ba? Kayo ba? Do you think patas ba? Comment nga kayo sa baba. At sinusundan. Hindi sa oras na gusto nila, hindi sa pinili nilang panahon. Halimbawa, gusto nila mag-trial kami sa recess. Maliwanag na bawal at illegal yun. Kung sinunod namin sila sa kagusto. Yung illegal arrest of FPRD, may mga senador na gumagawa nun sa Senado. Sila Senator Amy. Yun pa nga yung isa sa reason kung bakit nanalo si Amy. Di ba? Sila Cayetano. Wala lang, explain lang. Tuwan nila, din nagkaroon pa ng dagdag na bala sa ang nasasakdal sa VP Sara, maaaring iakit na naman sa Korte Suprema at maging problema na naman nating lahat. Hindi dahil mapapaboran siya o hindi siya mapapaboran, pero dahil magkakaroon ng constitutional crisis kung saan maaaring pigilan ng Korte ang Senado sa sinimulang trabaho niya. Yung Constitution po mismo nagsabi na madali. Sinabi, forthwith shall proceed forthwith. Oo, pero ulitin ko, forthwith pa rin naman yung konstitusyon nung hindi nag-trial ang Corona, ang Estrada at ang Gutierrez. Hindi naman nagbago yung provision ng konstitusyon, ayun pa rin. Nagreklamo ba kayo? Nagreklamo ba Bakit sila? ba yung mga ibang impeachment Siguro, sumakto ba siya sa mag-change ng constitution, I mean ng Congress? Kasi kung sumakto, baka same din yung mangyari that time. Or correct me if I'm wrong na lang kasi wala naman talaga akong knowledge about dun sa mga past impeachment So yung kay Corona, yung kay Erap, wala akong kasi hindi pa naman ako onto politics that time eh. Dahil tutol sila sa impeachment, hindi ko alam. Pero tutol ka man o pabor, dapat pareho mag-apply at pantay na mag-apply ang rules. Ngayon, kung sasabihin mo rin yan, pues anong posisyon at lugar ng Kamara, ulitin ko. Sila hindi nila sinunod, hindi yung salitang forthwith, kundi yung salitang immediately. Ang sasagutin mo sa akin sila yun tapos na yun Hindi ganun yun. Tama kung tama ang proseso, mali kung mali ang proseso. Merong pinagdaan ng proseso sa Kamara, meron din pagdadaan ng proseso ang Senado. Kung sila, inupuan nyo ng matagal, base sa kanilang diskresyon, wala naman silang narinig sa amin, ganon din siguro dapat sila pagdating sa kapangyarihan So at prerogative ng Senado. Kino-compare niya yung sa Congress at saka sa Senate. Kasi syempre, yung sa Congress nga, di ba, malamang sa malamang, pwede talagang pwede talagang hindi matuloy yun or i-delay nila. Kasi nasa Congress pa lang yun Parang, kumbaga, nasa level 1 pa lang siya ba? So, kung nandun na siya, nasa final boss, ibang usapan na yun. 'Di ba? Kasi kayo yung mas matatamaan na parang kapag ka magpapalit ng kongreso, ganyan ganto, pwedeng hindi matuloy or whatsoever. 'Di ba? Kasi sa Congress naman, kung if ever na-stuck doon yung impeachment ni BP Sara, 'di ba? Parang for example, magpalit na ng kongreso. Nasa sa kongreso na lang 'yan kung ipagpatuloy din ng 20th Congress 'yon or magpa-file na naman ng impeachment case about impeachment laban kay Sara. 'Di ba? So, yun nga, since nasa Senado na siya, of course, applicable doon yung forthwith, 'di ba? Sa Congress, malamang hindi pa yun. Or, ewan ko, correct me if I'm wrong na lang, kayo na lang din ng bahala mag-analisa dyan. Walang delay na kaya. Ang pwede lamang makapagsabing may ginawang mali ang Senado kung sakasakali, kaugnay ng legal na bagay ay Korte Suprema. Ang pwede lamang makapagsabi na tama o mali ang sinuman sa panahon ito ay kasaysayan. Hindi naman actually, pangit din yung magbe-base ka lang sa kasaysayan. Kasi kung magbe-base ka lang sa kasaysayan na lang magsasabi na mali yung ginagawa ng Senado ngayon.
Alam niyo yung tipo par na pwede mo pa namang maagapan ngayon. Bakit intayin mo pa na umabot yung punto na ito na yung desisyon eh. Diba? Ito na yung kasaysayan natin. Ito na yung desisyon. Anak ng toko, Pero yun nga par, sabi ko nga sa inyo, diba? Mahirap siya. Actually, mahirap siya sa, mahirap siya sa part ng mga nasa pro-impeachment, diba? Na parang sasabihin mo lang na ganyan, hindi sisimulan. 'Di ba? Kasi hindi kami nagpapadikta or ayaw naming madaliin, 'di ba? Tapos biglang babanatan mo pa yung taong bayan na parang kayo lang naman yung since pro-impeachment kayo, galit kayo kay BP Sara, of course, anong tawag diyan? Sobrang eager kayo na ma-impeach siya, minamadaliin nyo. Like, nandun na tayo eh. Normal lang talaga yun na yun yung gagawin, na madaliin ka. Kasi yun nga, hate nga ng taong yan, si VP. Pero hindi naman magiging successful yan or hindi naman magiging possible yan kung hindi mabibigat yung mga ebidensya or hindi totoo yung mga ebidensya, di ba? Totoo lantaran yung ibang ebidensya eh. Di ba? Hindi nga may paliwanag. Gumamit pa ng mga fake names, mga Mary Grace Piatos or whatsoever. Diba? So, bakit sisisihin mo pa yung mga tao na nag-push dyan kung parang may mga ebidensya naman? Parang yan eh. Actually, about doon sa Renato Corona case, may nakita akong isang video na parang, yun nga, si Renato Corona is more on daw siya sa mga magsasaka. 'Di ba? Yung sa Hacienda Luisita yun. 'Di ba? Na parang lumalaban lang siya para doon ba. Actually, sobrang good ng ng move nun if ever totoo yun na ginigipit siya dahil siya yung some kind lawyer ng Hacienda Luisita which is connected sa mga Aquinos or ng president that time. 'Di ba? Yun yung tamang pagtindig. Kumbaga, if ever totoo yun, hindi tayo dapat magalit kay Renato Corona. Actually, mas i-appreciate pa natin yun kasi siya lang yung naglakas loob, 'di ba, na magrepresenta, 'di ba, sa mga magsasaka na hindi kayang labanan yung admin. Like for example, ngayon, nung time ni FPRRD, yung mga family victim ng ng extrajudicial killings. 'Di ba? Naman yun sa AJK naman. Hindi makapag-file yung mga family dito kasi si P. Duterte, FPRRD, yung president that time. So, alam nila na matatalo lang yung mga kaso nila. So, ang ginawa, sila Trillanes, tumindig sila. Tinawag nila yung inassisan nila yung mga family victim ng EJK and then nag-file sila sa ICC. 'Di ba? So, kumbaga yung ginagawa ni Trillanes, regardless kung may personal na galit man siya sa mga Duterte or whatsoever, dapat i-appreciate pa rin natin yun. Kasi nandun na tayo sa may ginawa namang mali talaga yung mga Duterte. 'Di ba? It's just ginamit lang talaga ng kalaban yun laban sa kanya. 'Di ba? Ang masama kasi gamitin ng kalaban mo laban sa'yo yung hindi naman totoo. Pero kung totoo naman yung ginagamit niya laban sa'yo, parang favor pa yun. Kasi at least na lang malaman ng taong bayan yung mga pinagagawa mo. Diba? So same as dito lang din sa impeachment. So kung sisisihin natin yung mga congressman na kesyo ganyan, ayaw nila kay VP Sara, wala parang bonus na lang yun para sa kanila diba? Pero kung yung usaping yung usaping confidential funds or pera ng taong bayan, dapat dun tayo or yun yung tingnan natin ba na pera ng taong bayan to So, bonus na lang yan para sa kanila kung makinabang man yung mga congressman dyan or mga senador na against kay BP Sara. Gagawa-gawa ng kalokohan tapos, ayaw maging accountable. Ay, nako. So, yun lang naman muna para kayo naman sasabi nyo dito. Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Boss Balita TV, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.